Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya na sinasabing Happy Easter. Yan. Alam po ninyo, yung pong ating imbitasyon, wag na po yung hamon. Imbitasyon natin kay abogado yata to, Attorney Harold Respicio, sa isang dialogue, wala natin po sabihin debate. Kasi baka matakot siya eh. Alam po ninyo, yung mga nangunguyo pa maging DDS eh, nangunguyo pa para matakot, para matras. So, hindi po natin hinahamon, inimbita natin, hindi po sa debate, kundi sa isang dialogue o balitaktakan, pagpapalitan po ng mga idea at pananaw at paninindigan. Pakikalat po ninyo itong imbitasyon nito kay Atty. Harold Respicio na mayroong isang Ilocano ang pangalan Waldy Carbonell ay nagyayaya na sila ay magdebate. Huwag pong debate. Bagamat sa Plaza Miranda po kami tatayo, sabihin na natin debate, okay. Magpakalalaki lang siya kasi sinabi niya Ilocano siya. Eh kung Ilocano, dapat matapang, marunong maninindigan, mga kaibigan. Dapat po yan ay hindi maisog, hindi DDS. Kung ikaw ay Ilocano, hindi ka pwede maging DDS sapagkat ang DDS ay nakakadiri, walang paninindigan. Kung humahanay siya sa mga DDS para maging malakas siya sa mga Duterte, mga kaibigan. Eh, may diferensyang Ilocano ito. Peking Ilocano ito. Kitaan no, tiro di na ka maamuantan no, isuka ni kaladong Ilocano. Haan. Ayan. Kaya pakipakalat po ninyo itong ating pong episode nito, itong share na ito. At siya na magtakda kung kailan ang telepono ko at kung saan niya gusto. Ang aking pong panyaya ay isang collegiate debate, Lincoln Douglas debate. Eh bakit po collegiate? Eh may disiplina po eh. Merong affirmative, merong negative, merong rebuttal, merong conclusion. Hindi po yan yung iglesia type ng debate, Marcoleta type, na nung magpalitan sila ni Soto ng pananaw. Ang sabi ni Soto, abay magdahan-dahan tayo dito sa motion to dismiss ninyo sapagkat sa inyong pagmamadali, baka tayo magkamali. Ika nga sa Tagalog, sabi ni Tito Soto, ang maglakad ng matulin kung matinik ay malalim. Ang sagot ni Marcoleta, hindi ako matitinik niya kasi kung maglalakad ako nakasapatos, paano ka naman magkakaroon ng kandibating ganyan? Hinamon niya ng debate. Si Marcoleta naghamon ng debate tungkol dyan sa West Philippine Sea kay Associate Justice, retired Supreme Court Justice Antonio Carpio
Nung tinanggap, sabi niya, freewheeling na lang tayo. Huwag lang yan sa West Philippine Sea. Kung ano ang palawakin natin ang ating debate. Ito po, hindi ko tatanggapin. Katunayan, bagamat hinamon ko na ng debate si Marcoleta, naisip-isip ko, ayaw ko siyang kadebate. Sapagkat, pag sa harapan ko, magdidebate ang isang tao at ang ipapagtanggol sa harapan ko ay ang China, interest ng China laban sa bayan ko. Abay, sasapukin ko na lang siya. Hindi ko na siya pakaksaya ng utak. Kamao na lang. At pagka matigas pa ang kanyang piluka, gagamitan ko na lang siya ng Chris. Yan po ang ating pong panuntunan dyan. Makikipagdebate tayo sa ibang topic, pero huwag naman yung lahat tungkol sa bayan natin at laban sa bayan ko. Sa harapan ko, magdidebate tayo. Ano ko, Senado? Sa Senado pwede. Pinapayagan nilang maging plataforma ang Senado ng Pilipinas para manindigan ng ilang senador na ipagtanggol ang interes ng China laban sa Pilipinas. Hindi ba laking kaululan yan? Ngayon ako, iniimbita ko sa debate etong si Harold Respicio sa kadahilanan na sinasabi niyang ang mga Ilocano ay puro Maka Duterte. Idiot! Yan, libelous yan. Kung abogado ka, demanda mo ko ng libel because I call you idiot. Pag di sinabi mong demanda, okay, 1 count yan. Uulitin ko para maging 2 or 3. Harold Respicio, ikaw ay idiot. O, 5 demanda na yan. Gusto mo, gawin ko pa 2 po, ay wag na, ang sakit sa kamay. Itong pagpukpok. Napapalakas. Ngayon mga kaibigan, tayo po ay magpapadami ng magpapadami. Ako po ay tahasan nakikiusap sa inyo bilang mamamayang Pilipino. Magsama-sama po tayo. Padamihin po natin ang ating subscription sapagkat pag binaboy na muli ng Senado at ng Korte Suprema ang impeachment ni Sara Duterte at ito ay kanilang isasaputay, hindi matutuloy, dadalhin po natin ang usapin to sa Korte ng Taong Bayan, Court of Public Opinion. Hindi magkagulo na tayo, sige, doon na po tayo sa karsada magbangayan. Pag sa Senado ay gagawin pang plataforma para pagtanggol ang corruption, ang pagkamasamang mga tao ng mga Duterte, meron pa magtatanggol sa loob ng Senado ng interes ng mga Duterte, ipapagtanggol laban sa ICC, ipapagtanggol laban sa Konstitusyon, ipapagtanggol para ipagpatuloy ng mga Duterte ang kanilang pagkiling sa China. Magkagulo na tayo. Hindi ko po papayagan. Hindi po natin papayagan yan. Magiging hindi po tayo kawal ng demokrasya lamang, kundi kawal kontra China, KKT or KKK. Kawal kontra korupsyon. Magpadami lamang po tayo. Yan lamang pakiusap po sa inyo. Hindi ko inihiling na kayo ay magdala ng inyong sarili itak o kris o kampilan. Inihiling ko lamang mag-subscribe kayo para pagpadala ko ng petisyon sa United Nations na pairalin nila yung kanilang desisyon ng Permanent Court of Arbitration ng Pilipinas ay atin at walang pakialam ang China. Wala silang pagbabatayang batas o kasaysayan upang tayo ay ang kining. Dapat tumulong ang United Nations. Pag gumawa po ako ng resolution at ni-research nila sa YouTube, Waldy Carbonell, 123,000 subscribers, hindi po masyadong impressive. Mag-subscribe po kayo. Nakikiusap ako sa inyo. Ito ang pagkakataon ninyong sabihan ako na
Kasama kita, kawal din, hindi ka nag-iisa. Nandito kami sa likuran mo. Huwag po sa likuran ko. Dito kay sa harapan. Mag-subscribe lamang kayo. Huwag na kayo mamak na armas. Pakalatin lamang ninyo ito para kumalat sa mga DDS lawyers na nag-iimbita ako ng debate. Kahit sino sa kanila, ipagtanggol nila si Sara. Sabi nilang dapat hindi ma-impeach sapagkat si Sara ay mabuting presidente, magiging mabuting presidente, naging mabuti siyang mayor, naging mabuti siyang vice president of the Republic of the Philippines. Abay, magkaalaman na po tayo. Yan po ang aking pong pakiusap. Mag-subscribe po kayo. Ipasa niyo po itong episode na ito para makarating kay Harold Respicio ng kanyang katangahan, ang kanyang pagka-baboy na abogado ay hindi maaari maging kasangkapan niya ang Ilocano at sabihin niyang ang Ilocano ay pro-Duterte. Ito. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka. Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban. Katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawalang demokrasya.